Angela, sobra-sobra na yan. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Jane! Jane, huwag mo kayo. Gumising ka, Jane! Jane! Jane, gising! Gumising ka! Gumising ka! Gumising ka! Huwag mo kayo. Gumising ka! Gumising ka! Angela? Angela? Doc Dennis! Oh! Huwag ka masyadong magtatatakbot, masama sa'yo yan. Kanina ko pa inaantay, Doc Dennis. Kala ko po hindi ka na po dadating. Pwede ba naman yun? Teka, siya si Angela? So, bata si Angela. Oh, ano bang akala mo? Angela, ito nga pala si Doktora Gab. Kasama ako sa ospital. Hello. Hello po, Dr. Gab. Hi, Doc Gab na lang itawag mo sa akin. Tara po, pasok na po tayo, Doc. Halika na. Pasok na po tayo sa loob. Tara na, anak. Tagal ko nang pinag-aralan yung sakit niya. Magmula pa nung dalhin siya sa Melchora dyan, kailangan namin nung una, sakit siya sa puso. Dahil may mga oras na nahihirapan siyang humingi. Bakit ano bang diagnosis niya? Respiratory disorder. Congenital central hypoventilation syndrome. Ondine's curse? Araw-araw nga dinadalo ko siya. Minsan kapag kagabi, tuwing natutulog siya, binapatay ako pa yan. Baka nga kasi hindi na lang siya magising. Alam mo naman yun, di ba? Kapag natutulog siya, nakakalimutan ng utak niya na pag-anahin yung baga niya para huminga. Oo, di ba ano yan? Parang may isang diyosa ng dagat na meron siyang minahal ng sobra-sobra na lalaking mortal. Tapos, nung nalaman niya na pinagtataksilan siya, parang sinumpa niya yung lalaki na pag natulog daw siya, hindi na siya magigising. It's a very, very rare disease. Pero gagawin ko ang lahat para gumaling siya. Doc Dennis, pwede mo po ba akong kwentuhan mamaya? Please? Oo naman, walang problema sa akin. Pero siyempre, tanongin natin si Doc Gab kung okay lang sa kanya na nandito kami hanggang mamayang gabi. Please, Doc Gab, ikaw na lang po ang magkwento sa akin. Ako? Sige, ako na lang. Tapos sabi ng mga kaibigan niya, talaga sa birthday mo? Tapos sabi ni Rosalie, oo, sa birthday ko na lang gagamitin. Hindi ko na nga mahintay yung araw na yun eh. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi lahat kayo, bibigyan ko kayo ng tig-iisang sapatos. Hindi tuwang-tuwa yung mga kaibigan ni Rosalie. Tapos masayang-masaya si Rosalie. Pag uwi niya, dumiretso siya agad sa kwarto niya. Tapos pinikit niya na yung mga mata niya. Tapos natulog na siya ng mahimbing na mahimbing. Mananaginip si Rosalie. Makikita niya ang maraming sapatos na nakwento niya sa kanyang mga kaibigan.